Pandaigdigang kaligtasan sa Cog-Eta. Lahat ng tao ay nakakulong sa kani-kanilang Cog-Eta. Araw-araw, may 10 pagkakataon para mag-flush ng inidoro. At bawat pag-flush ay isang uri ng palabunutan. May ilan na nakakabunot ng mga gamit at namumuhay ng maginhawa. Habang ang iba naman, panganib ang nabubunot at tuluyan ng naglalaho. Pwede ring gamitin ng mga tao ang takip ng inidoro para makipag-usap o makipag-trade gamit ang screen doon. Ang mga gamit na nakukuha sa inidoro ay pwedeng gamitin para i-upgrade ang inidoro at ang kwarto. Nasa isang western restaurant ako kanina, para sa ika-18 kong blind date. Pero pagpunta ko lang ng banyo, kasama mismo ang inidorong inuupuan ko. Napadpad kami sa kwartong to. Biglang umilo ang screen sa harapan ko. Tapos, ipinakita ang pangalan at level ko. Mga gamit, World Channel, Trading Hall, Leaderboard, at World Channel. Nang makita ko yun, hindi muna ako nagmadaling sumubok sa palabunutan. Sa halip, binuksan ko ang World Channel. Sobrang gulo sa loob. May mga nagtatanong kung nasaan sila. Kung ano raw ba ang dapat gawin. May isa pang nagrereklamo na nanalo lang siya ng 5 milyon sa loto, tapos bigla siyang napunta rito. Pero hindi yun ang mga gusto kong makita. Pagkalipas ng ilang segundo, sa wakas, may lumabas ding mga impormasyong kapaki-pakinabang. May isang nag-flush at isang pirasong tinapay ang lumabas. Mayroon namang iba na isang mutant na ipis na mas malaki pa sa ulo niya ang nakuha. Mayroon pang ang kakapindot lang ng flush. Pagkalipas ng isang segundo, biglang umitim ang avatar niya. Kaya tumayo ako, at nakita ko ang mga manilaw-nilaw na mantsa sa gilid ng toilet seat. Punyeta, ganito ba kadumito? Bigla, may narinig akong mahinang boses. TSK, lalaki pala, ang malas naman. Dahil sa narinig, bigla akong lumingon. Pero wala pa rin kahit ano sa paligid ko. Tapos, narinig ko na naman yung boses. Huwag mo na akong hanapin. Wala man lang kahit langaw sa pesteng lugar na to bukod sa ating dalawa. Nang marinig ko yun, biglang nagdilim ang paningin ko. Ang inidorong to nagsasalita, kaya dahan-dahan akong kumaway sa inidoro. Ikaw ba ang nagsasalita? Sa gulat, napabugarin ng tubig ang inidoro. Tintik, naririnig mo pala akong magsalita. Dahil doon, hindi ko maiwasang mapaisip. Huwag mong sabihin ito na yung tinatawag na cheat code. Kahit na medyo kakaiba tong abilidad na makausap ang isang inidoro. Pero sa mundong ito na puro inidoro, walang duda, ito na ang pinakamalakas na game cheat. Dahil doon, hindi ko napigil ang magtanong sa kanya. Tol, mukha ka namang matalinong inidoro. Pwede mo bang sabihin sa akin kung gaano karami ang alam mo tungkol sa larong to? Nang marinig yun, naging mayabang ang pananalita ng inidoro. Buti naman at marunong kang kumilatis. Pagdating sa usapang pag-flush, eksperto ako dyan. Bago pa man mapindot ang flush button, alam ko na kaagad kung ano ang laman ng water tank. Nagningning ang mga mata ko sa sinabi niya. Para ka na ring bumubunot sa raffle na alam mo na ang premyo, di ba? Kaya sabik na sabik ko siyang tinanong. Kung ganun, anong lalabas sa susunod kong flush? Natahimik ang inidoro ng ilang saglit. Isang halimaw na may mahabang buhok na naglalabas ng masamang enerhiya. Pupulupot yan sa'yo ng mahigpit na mahigpit, hanggang sa mamatay ka. Nang marinig ko yun, bigla akong kinilabutan. Sa simula pa lang, halimaw na agad. Kung ganun pwede bang wag ko na lang i-flush? Pero, tila natutuwang tumawa ang inidoro sa aking kapahamakan. Hindi pwede, sa pilitan ang pag-flush. At lahat ng yan ay may countdown. Pag naubos na ang oras at hindi ka nag-flush, random kang makakatanggap ng mas malala pang parusa. Pero mayroon akong isang hidden core function. Kaya nitong i-skip ang pag-flush. Dumiretso na agad sa susunod. Pero, may 5 minutong cooldown ang skill na to. Ang pinakamahalaga, hindi nababawasan ang bilang ng flush kapag nag-skip. Nang marinig ko yun, sobrang saya ko. Ito ay katumbas na sa loob ng limitadong oras. Mayroon akong walang hanggang kakayahang pumili. Skip, kailangan kong i-skip itong halimaw na buhok. Gaano pa katagal bago matapos ang 5 minutong cooldown? Nang marinig iyon, tamad na nagsalita si Kuya Inidoro. Ba't ka nagmamadali? 3 minuto pa. Biglang pinutol ng boses ng system ang kanyang sinasabi. Karagdagang paliwanag sa mga panuntunan. Pwedeng i-upgrade ang inidoro. Kayo na ang baalang tumuklas ng mga kondisyon para sa pag-upgrade. Kasabay nito, nagbago rin ang aking personal information interface. Sa panel, nadagdagan ito ng isang module para sa soulbound item. Nakalagay doon ang level at skills ng inidoro. Nang makita ko yun, agad kong naintindihan. Kailangan ko lang kausapin ang inidoro. At malalaman ko na agad ang sagot. At ngayon, ilang segundo na lang ang natitira bago matapos ang cooldown ng skip. Nakatitig ako sa countdown. Kuya Inidoro, humanda ka. Magsisimula na tayong mag-refresh. Kasabay ng bahagyang pagyanig ng Inidoro. Biglang naglaho ang kumpol ng halimaw na buhok na malapit nang lumabas sa tubig. Sa pagkakataong iyon, biglang naging takot ang boses ni Kuya Inidoro. Bata, ang susunod na lalabas ay isang mas mabangis na mental type na halimaw. Babatuhin ka niya ng ginamit na toilet paper. Habang tumatawa ng matinis para mahilo ka. Nang marinig ko yun, nagpa siya akong mag-skip agad pagkatapos ng cooldown. Sa sumunod na ilang minuto, para sa akin, ito ay isang pagsubok sa kung gaano kababaw ang imahinasyon ng isang tao. Sunod-sunod kong nakaharap ang isang halimaw na sabon na magpapadula sa akin para mahulog sa inidoro.
Pati na rin ang isang mutant na toilet brush na magsasagawa ng deep cleaning sa aking katawan. At mayroon ding isang kumpol ng suka na walang side effect sa akin. Pero sobra namang nakakadiri, pero buti na lang, sa susunod na refresh, isang newbie gift pack ang lumabas. Sa itong balot na may laso, may 4 na gamit sa loob. Isang toilet seat, 500 ml purified water, isang kasing laking palad na rye bread, at isang pirasong parchment paper. At lahat ng atensyon ko ay napunta sa toilet seat. Nanginginig na sa tuwa ang boses ni Bossing Bidet. Bilis, ikabit mo na sa akin. Hindi na ako makapaghintay na maramdaman ang init na yan. At sa sandaling ikinabot ko ito, isang malumanay na liwanag ang lumabas mula sa katawan ng inidoro. Agad nitong pinagliwanag ang maliit na silid. Kasabay nito, sunod-sunod na system prompts. Ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Matagumpay na na-upgrade sa level 2. Ang araw-araw na basic flush ay tinaas sa 20 beses. Agad kong binuksan ang personal information panel para tingnan. Nakita kong naging isang malinis na ceramic toilet na si Bossing Bidet. Nagkaroon din siya ng bagong probe skill sa pamamagitan ng pagdikit, kaya kung makita ang basic information ng karamihan sa mga gamit. Ang mas ikinagulat ko pa, tumaas sa 20 beses ang flush count ko. Doble ng sa iba. Sunod, itinoon ko ang pansin ko sa 3 pang gamit. Una kong tiningnan ang naninilaw na parchment paper. Hindi ko inasahan na isa pala itong blueprint para sa isang storage box. Napangiti ako, nag-aalala pa naman ako kung saan ilalagay ang mga gamit ko. Swerteng-swerte, kung kailan kailangan ko, saka dumating. Pero kulang pa ako ng 10 unit ng kahoy. 2 unit ng plant fiber para sa materyales. Mabuti na lang, 5 flush lang ang ginamit ko. At nakuha ko na agad ang kahoy at plant fiber. Kaya gumawa na ako ng isang simpleng storage box. Kasabay ng isang nakakasilaw na liwanag. Isang kahon na gawa sa kahoy ang lumitaw sa sahig. Lumapit ako at binuksan ang kahon. Mayroon itong 10 slot sa loob. Sapat na para mailagay ko lahat ng gamit ko sa ngayon. Kaya inilagay ko ang natitirang tubig at tinapay. Pati na ang sobrang 3 unit ng plant fiber sa loob. Agad na naging mas malinis at maayos tingnan ang buong lugar. Bigla, isang mensahe sa World Channel. Ang nakaagaw ng atensyon ko. Ako, ipagpapalit ang 1 metro kwadradong floor expansion blueprint. Sa 2 tinapay at 2 bote ng tubig. Garantisadong totoo ang blueprint. Mamatay man buong pamilya ko pag nagsinungaling ako. Nang makita ko yun, biglang nanlaki ang mga mata ko. Sa teritoryo ko ngayon, hirap na nga akong umikot. Kung madaragdagan lang ito kahit 1 metro kwadrado. Hindi lang mas lalawak ang espasyo ko para gumalaw. Magiging pabor pa ito sa pag-unlad ko sa hinaharap. Pero ang meron lang ako ngayon ay isang maliit na piraso ng dark bread at kalahating bote ng tubig. Kulang na kulang para sa hinihinging kapalit. Kaya naman, agad akong nagutos. Kuya Tong, emergency mission. Simula ngayon, hayaan mo na lahat ng materyales. Pagkain at tubig lang ang hahanapin natin. Kailangan nating bilisin. Baka maunahan ako ng iba sa blueprint. Naramdaman din itong ang bigat ng sitwasyon. Agad niyang ginamit ng todo ang perception ability niya. Ilang sandali lang, may nadetect siyang 1 bote ng coke, 2 pirasong white bread, at isang inihaw na sausage. Hindi na ako nagdalawang isip. Agad akong nagpadala ng specified trade request. At sa sumunod na segundo, naging successful ang trade. Dahil doon, nakahinga ako ng maluwag. Kasabay nito, nagpadala sa akin ng private message ang katrade ko. Salamat, bro. Tatanawin kong utang na loob to. Pagkatapos kong isara ang chatbox, itinoon ko ang atensyon ko sa blueprint na ito. Ang mga materyales na kailangan para palawakin ang teritoryo ay 10 unit ng kahoy at bato. Kaya sinimulan ko ulit ang pag-draw. Naging maganda ang simula. 4 na pirasong bato at 10 pirasong kahoy na lang ang kulang ko. Para makumpleto ang mga crafting materials, inilagay ko ang mga bato sa storage box. At casual ko siyang pinuri. Ang galing mo dyan, ha? Keep it up, Kuya Tong. Agad na naging mayabang ang tono nitong. Syempre naman, huwag mo kong maliitin dahil isa lang akong inidoro. Specialty ko ang pag-sense ng mga ganitong bagay. Ito ang tinatawag na after effect ng system. Base sa pakiramdam na to, kaya kong kalkulahin. Ang tsansang lumabas ang mga item na may parehong katangian. Hindi man ito eksaktong tama, pero malaki ang naitutulong nito bilang gabay. Kaya, sinunod ni Kuya Cobb 8 ang pattern na to. At nakakuha pa siya ng 5 bato. Sa puntong to, sobra-sobra na ang nakuha kong bato kumpara sa target ko. Pagkatapos, sinabihan ko si Kuya Cobb 8 na mag-focus na lang sa paghahanap ng kahoy. Matapos maubos ang 8 pagkakataong mag-flush, napuno ang inidoro ng eksaktong 15 unit ng kahoy. Nang makumpleto ko na ang mga materyales, agad kong sinimulan ang paggawa. Matagumpay kong napalawak ang teritoryo ko mula 1 metro kwadrado hanggang 2 metro kwadrado. At sa sandaling iyon, sunod-sunod na 3 beses na tumunog ang global announcement. Binabati namin ang player na si Lian, sa matagumpay na pagiging kauna-unahan sa buong mundo na nakapagpalawak ng teritoryo. Bilang unang pioneer, gagantimpalaan ka ng isang Pioneer's Treasure Chest. Ang anunsyong yun ay parang bambang sumabog. At biglang nagkagulo ang buong World Channel. Anong ibig sabihin ng territory expansion? Pwede rin bang lumaki ang mga banyo natin? At ano naman yung Pioneer's Treasure Chest at reputation?
May mga hidden reward din pala sa larong to. Nang makita ko yun, dali-dali kong binuksan ang luxury rankings. At tulad ng inaasahan, nakapaskil sa pinakatuktok ang pangalan ko. Kasunod nito ang 10 reputation points. Kasabay nito, narinig ko ang boses ni Kuya Cog 8 na puno ng gulat at saya. Bata, sikat ka na. Ikaw na ang numero 1 sa buong mundo ngayon. Nang marinig ko yun, hindi ko mapigil ang mapangiti ng mapait. Hindi laging maganda ang pagiging sikat, lalo na sa isang mundong kailangan mong mag-survive. Bawat galaw mo, pinalalaki ng lahat. Kaya tiningnan ko ang natitira kong 12 pagkakataong mag-flush. At nagplanong palakasin pa lalo ang lamang ko. Pero sa sumunod na segundo, nakatanggap ako ng friend request mula sa isang player na may ID na Dragon King. Nag-isip ako sandali bago ko ito tinanggap. Total, mas maganda kung may dagdag kang kaibigan. Tingnan muna natin kung ano ang gusto niyang sabihin. Hindi ko inasahan na ang una niyang itatanong ay kung saan ko nakuha ang blueprint. At gusto pa niyang makipag-deal sa akin. Gamit ang isang simpleng blueprint ng kahoy na pader. Gusto na niyang ipagpalit sa 15 unit ng kahoy ko. Pati na rin ang paraan ko para makakuha ng resources ng tuloy-tuloy. Dahil dito, hindi ko mapigil ang matawa ng malakas. Isang blueprint na nagkalat lang kung saan-saan. Gusto niyang ipagpalit sa mga nakahandang resources at sa sikreto kong kakayahan. Talagang imposible ang gusto niya. Kaya naman, tinanggihan ko siya kaagad. Sinabi ko pa sa kanya na maaari kaming magpalitan para sa blueprint. Ayon sa market price, bibigyan ko siya ng 30 unit ng kahoy. O kaya'y 30 unit ng bato. Pero para sa paraan ng pagkuha ng resources, wala akong masasabi dyan. At nang makita ng Dragon King ang mensahe ko, nagpadala siya sa akin ng mensaheng may kasamang pagbabanta. Masyado kang kampante, pero kailangan mong maintindihan na ang pagiging numero 1 ay nangangahulugan ding magiging target ka ng lahat. At kung wala kang kakayahang protektahan ang sarili mo, ang kalamangan mo ang magiging mitsa ng buhay mo. Dahil doon, hindi ko na siya pinansin. Dahil alam kong ang malaking agwat lang sa lakas ang makapagpatahimik sa kanya, kaya ibinalik ko na lang ang atensyon ko sa inodorong nasa harapan ko. Yung sinasabi mo kaninang after effect ng system. Bukod sa parehong attribute, may iba pa bang mga pattern? Nang marinig iyon, napaisip sandali si Tol Inidoro. Napansin ko na iba-iba ang lakas ng bawat flush. Kapag malakas ang flush, mas maganda ang kalidad ng bagay na lumalabas. Kapag mahina ang agos, mga ordinaryong materyales lang. Nang marinig ko iyon, muling nag-alab ang puso ko. Isa na namang napakalupit na kakayahan ito. Ang iba ay parang random na lottery draw lang. Samantalang ako, hindi ko lang nakikita ang buong prize pool, kundi nararamdaman ko pa ang mga nakatagong SSR. Kaya naman, nagpasya agad akong baguhin ang diskarte ko. Sige, Tol Inidoro, simula ngayon, hindi muna tayo magpa-flush para sa mga ordinaryong materyales. Hihintayin lang natin yung pakiramdam na mas malakas ang agos. Mayroon pa tayong 12 pagkakataon. Kailangan nating makakuha ng magandang item ngayon. Na-excite din si Tol Inidoro. Sige, gusto ko yung pakiramdam ng paghahanap ng kayamanan. Kaya't nagsimula na ulit ang isang tao at isang Inidoro sa panibagong round ng pagsasala. Hindi nagtagal, naramdaman na ni Tol Inidoro ang bigat ng isang malakas na agos ng tubig. Ito yung pakiramdam na yun. Mabigat ang agos ng tubig ngayon. Para bang 3 araw at 3 gabing naipon. Nang marinig yun, hindi na ako nag-atubili at pinindot ko na ang button. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng Inidoro, isang nakakasilaw na asul na liwanag ang biglang sumambulat. Kasunod nito, lumitaw sa tubig ang isang blueprint para sa isang simpleng water purifier. Nang makita yun, nanginginig kong kinuha ito. Agad na lumitaw sa isip ko ang impormasyon tungkol dito. Isa pala itong rare quality na water purifier. Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Para na rin itong makinang gumagawa ng pera sa gitna ng apocalypse. Kapag meron ako nito, para na rin akong may walang katapusang supply ng hard currency. Kaya pinigilan ko ang excitement na nararamdaman ko. At maingat na binasa ang mga requirements sa blueprint. Bukod sa kahoy at bato, kailangan pa ng 5 piraso ng bakal at isang espesyal na materyales na tinatawag na filter fiber. Kaya tinapak ko ang takip ng Inidoro. Tol Inidoro, nagbago na ang goal natin. Unahin nating hanapin ang bakal at filter fiber. Basta't magawa natin yung water purifier. Hindi na tayo mauubusan pa ng malinis na inuming tubig. Sumunod, sa tulong ni Tol Inidoro, 6 na flush lang ang ginamit ko. At matagumpay kong nakumpleto ang mga kinakailangang kahoy at bato. Nakakuha pa nga ako ng dagdag na 3 piraso ng bakal. Ngayon, 2 piraso na lang ng bakal at yung filter fiber na lang ang kulang ko. Lumipas ang oras sa walang tigil kong pagsasala. Nang huling flush ko na lang ang natitira. Sa wakas ay may magandang balita na si Tol Inidoro. Bata, isang hibla ng filter fiber. Nang marinig yun, bigla akong nabuhayan ng loob. Hindi ako nagdalawang isip na gamitin ang huling flush ko para sa araw na ito. Isang kumpol na nagliliwanag ng puti, na hibla na parang sapot ng gagamba ang lumitaw sa Inidoro. Sa puntong ito, bukod sa kulang pang 2 piraso ng bakal, kumpleto na ang lahat ng materyales para sa water purifier. Sinilip ko ang Pioneer's chest sa loob ng storage box. Nagpa siya akong huwag munang buksan ito. Hintayin ko na lang bukas na makakolekta ng sapat na iron blocks para makagawa ng water purifier.
Pero, nang matapos kong kainin ang huling piraso ng rye bread, at sasandal na sana sa storage box para magpahinga, walang kabog-abog na muling narinig ang boses ng Panginoon ng lahat ng Cub-Eta. Ang unang araw ay natapos na. Ang bilang ng flush ay na-reset na. Paparating na ang gabi. Hindi mapayapa ang mga imburnal sa gabi. May ilang mga gutom na halimaw na gagala sa ilalim ng tubig. Pakiusap, protektahan ninyo ng mabuti ang inyong teritoryo. Pati na rin ang inyong mga inidoro. Naway mabuhay kayo hanggang sa ikalawang bukang liwayway. Sa loob lamang ng ilang segundo, dumilim ang buong paligid. Malabo ko lang na naaaninag ang mga hugis sa paligid ko. Kaagad na napuno ng kawalan ng pag-asa at takot ang World Channel. Seryoso ba to? May mga halimaw pa sa gabi. Paano naman kami mabubuhay nito? Naku po, wala akong kahit anong armas dito. Isang toilet brush lang. Paano ko po protektahan ang teritoryo ko? Tulong. Parang may naririnig akong kumakalmat sa sahig ko. Iba't ibang sigaw ng paghingi ng tulong at pagmumura. Ang sunod-sunod na lumabas sa chat. Lalo nitong pinatindi ang pakiramdam na katapusan na ng mundo. Sa sandaling iyon, naging seryoso rin ang ekspresyon ko. Tiningnan ko ang bilang ng aking flush. Sa sandaling inanunsyo ng Panginoon ng lahat ng Cub-Eta ang pag-reset. Ang numero sa column na iyon ay tumalon mula sa natitirang 5 beses patungo sa natitirang 20 beses. Mukhang ang mga hindi nagamit na bilang mula sa unang araw ay hindi nadadala sa ikalawang araw. Pero ang 20 pagkakataon, ang pinakamalaki ko pa ring sandata para harapin ang gabi. Biglang, natatarantang sinabi ni Kuya Balde na may malamig na tumalsik sa puwet niya. Nag-aalala na baka totoo ang babala ng Panginoon ng lahat ng Cub-Eta.